Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. So tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, eto po, dalawang senador na naman. Ito pong isa nasasangkot sa flood control scam. Ito naman kung ano-ano ang pinagsasabi. Puro yung alam nyo na yung magsasabi nito pero hindi naman gagawin, walang follow through, puro na lang bitaw ng salita pero hindi naman ginagawa. Okay, at minsan mukhang trulala din ito, no? Minsan lutang ang pag-iisip, no? Hindi niya inaalam yung mga tinatanong niya magaling nga ba talaga itong investigador nung panahon niya? Okay? So, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, pag-usapan natin mga kababayan, itong unang senador na nasasangkot po ang pangalan dito po sa napakalaking skandal ng flood control projects ng DPWH. No? Ito po, walang katapusan nito dahil maalala ko lang po, no, mabanggit lang po natin, nakapanood po ako ng isang video kung saan Senate hearing din nung nabubuhay pa ang pinakamagaling, isa sa pinakamagaling na senadora, si Senator Miriam Santiago o Defensor Santiago ba, di ba? Sumalangit nawa po ang kaluluwa ni Madam, no? Nandun din po, ginigisa niya rin po yung mga former DPWH official sa napakalaking bilyong-bilyong piso na ninanakaw nila, no? Biro nyo yung matagal ng video yon pero naglalabasan. So ibig sabihin, kahit na ano pang gawin nating hearing, no? Wala ring mangyayari kasi paulit-ulit lang po itong cycle ng pagnanakaw. Yung hindi po maiiwasan, hindi makapagtimpi ang mga government officials sa udyok ng mga politiko. Itong mga government employees, hindi makapagtimpi yung urge na pag nakita na yung male-maleta, mga sako-sako ng pera, ng mga cold hard cash sa harapan nila, madadamay na sila, kakainin na sila ng sistema ng pagnanakaw. Biruin nyo, panahon pa yun ni Senator Miriam Santiago. O ngayon, pumanaw na po ang butihing senadora. Ilang taon na, may dekada na. Ano nangyari? Diba ano nangyari? Ganun pa rin. Mas lalong lumala. Kasi itong mga leader mga walang political will. Yung mga senador, akala nila kalakaran na yan, sistema na yan. Ba't hindi nyo nilabanan? Bakit hinayaan nyo? O ngayon lalong lumaki ang mga buhaya. Pasalamat na lang merong isang presidente. No, madawit na ang madawit pero kailangang itigil. At eto nga po lumabas yan, no? Sa DPWH pa lang yan, mag-antay kayo yung iba dyan. Pag natapos yan, ma-overall ang sistema dyan sa DPWH, dapat ang isunod nyo yung isa sa mga pinakakorap na ahensya dyan. Alam nyo naman siguro kung ano yung tinutukoy natin mga kababayan. O ito pong si Joel Villanueva, niresbakan po ng mga mamamayan. Kasi meron po siyang natanggap na Anti-Corruption Award noong Enero taong kasalukuyan. Ang nagbigay po dyan ng award ay ito pong bansang South Korea sa kanilang Anti-Corruption Council na nakita nila na si Joel Villanueva ay isa sa mga politiko o mambabatas na may advokasya sa anti-corruption. Ito lang yan, Enero 2025. O ngayon, ano nangyari? Nadawit po ang pangalan niya sa mga ilang maanumalyang flood control projects ng DPWH, lalo na yan sa bayan niyang Bulacan. Ikinanta po siya noong isang district engineer dyan, the first district engineer, Henry Alcantara, na nagbibigay sila ng payola, nagbibigay sila ng porsyentuhan doon sa proponent, mga kababayan. O so ngayon, hindi ba napahiya itong South Korean Anti-Corruption Council na yan na nagbigay ng award kay Villanueva?
Did you do your best to do the betting o investigasyon before you hand out that very prestigious award of anti-corruption? Now, what you gonna say when you itong anti-corruption award na binigyan nyo kay Villanueva? Anong masasabi ninyo? Di po ba mga kababayan? So mga kababayan, babawiin ba ng South Korean Anti-Corruption Council yung binigay nilang award kay Villanueva? O magbibigay ba sila ng statement that we are receding or recalling, kung ano man po yung tamang word doon, no? O yung kinukuha namin, binabawi namin because of this mga allegation dito sa senator na ito na nasasangkot nga po dyan sa flood control scam ng DPWH. Pero pinabubulaanan naman ni Villanueva. Ilang beses siya nagpalabas ng video statement, mga written statement. Sinasabi niya na hindi ako sangkot dyan. Pero may mga witness po lalong-lalo na yung kababayan niyang si First District Engineer ng DPWH na si Henry Alcantara. At ganun din po binaback-upan yung sinasabi ni Alcantara ni Bryce Hernandez. So binatikos po ng mga netizen si Villanueva, pinagtatawanan po siya. Nabudol tayo, sabi ng mga nagkomento. Anti-corruption ba? Pangbubudol lang daw po mga kababayan. So Villanueva, kailangan maglabas ka rin ba ng statement dyan kasi mukhang na-call out ka na po ng mga netizens. Nahalongkat po yung award mo na anti-corruption ka, no? Talagang nung natanggap po ni Villanueva yung award na yan, naku, tuwan-tuwa po siya. Sabi niya, for my 20 years in public service. So ayan, ngayon, ano nangyari? Yung 23 years, gone in basura na, mga kababayan, no? So, kung ako dyan sa nagbigay ng award kay Villanueva, bawiin ko muna. Oo. Mukhang titindig yata yung akusasyon, mga kababayan, no? Mukhang pinapapris na nga yung mga assets nila ng DOJ through NBI at AMLAC, no? Mukhang kakasuhan pa sila, mga kababayan. Sila ang unang kakasuhan, pinapakasuhan ng DOJ sa NBI. Now, mga kababayan, ito naman po tayo, pasok naman tayo dito sa kapwa senador na Villanueva na mukhang kumakampi sa kanya, mga kababayan, no? Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi yung authentic puncher, no? Na si Senator Bato, authentic puncher idiot de la Rosa. Kasi meron po siyang binigyan na naman na statement na mukhang pinagtatanggol niya yung kapwa niya senador. Bato, ano ba talaga meron sa'yo? Bakit kailangan mong ipagtanggol yan? Na paghahalata ka na ikaw talaga masyado kang partisan, hindi ka fair, hindi ka balanse. Biruin mo, tinatanong mo yung mga resource person, you're trying to twist their words na para hindi masama yung kapwa mo senador. Yun po yung salaysay At pwedeng maback upan niya ng mga ebidensya. Tulad nga ng sabi ni Lacson, mas maganda kung may mapapakita silang mga ebidensya na titindig sa mga sinasabi nila. Ano ba ang sabi ni Bato? Handa daw po siyang mag-resign kung mapapatunayan na si Joel Villanueva ay sangkot dito sa flood control. Kung talaga daw po siya ay sangkot sa flood control. Siyempre sabi niya, kung alam lang nung tumanggap ng pera galing sa'yo si Alcantara, kasi sabi ni Alcantara, nag-abot po ako ng pera doon sa aid ni Villanueva, nagkakahalaga po ng 15% ng 600 million. So that will be 15% mga nasa ilan? Kayo na magkwenta. So mga nasa 100 million mga kababayan, ibinigay daw. Ang sabi ni Bato, kung alam lang nung pinagbigyan mo ng pera na yan ay galing sa flood control scam, porsyento, baka hindi niya tanggapin yan. Yun na naman Bato, dinedepensa mo baka, daw. Diba, puro meron kang question mark. Sa palagay mo, hindi alam yun ni Villanueva? Sa palagay mo, hindi ibibigay yun ni Alcantara kung walang utos, walang humiling? Ikaw naman Bato, you're trying to deceive us
Niloloko mo yata kami bato eh. No? Akala ko ba magaling kang investigator? Eh bakit may mga insinuation na baka pag nalaman niya na galing sa masama yan, di niya tanggapin? Alam nila yun. Kaya nga hinatid eh. Ibig sabihin, may humiling, may inuutos, may kalakaran na dati nang ginagawa. O di ba? O nabunyag lalo. Nung sinabi ni Bernardo yung kalakaran dyan na 25%, mataas na ang 30%. O, nangihingi talaga, nagpapasaring. 'Di ba? Alam na 'yang kalakaran, SOP for the boy, sabi nga ng Pangulo. Bato naman. Ano ba talaga? Besi-besi ba kayo ni Villanueva? Maganda mag-resign ka na. O wag ka na maging senador kasi wala kang kwenta eh. Maganda maging defense lawyer ka na lang ni Villanueva. O better yet, gawin mo nang mag-resign ngayon kasi pinatunayan na ni Alcantara eh. 'Di ba? Sinasabi nga ni Alcantara na humihiling si Villanueva o umuungot ng isang parang building na nagkakalagang 1.4. Sinabi niya kay Bonoan, ang sabi ni Bonoan, hindi natin kaya yan. 600 million na lang ibigay mo, flood control. O di ba? Sa palagay mo ba to, hindi yun na i-relay? Hindi na i-relay kay Villanueva? Hindi na sabi ni Alcantara kay Villanueva yan? Eh close nga sila eh. O sabi niya, sir, hindi natin kaya yung hinihingi yung building. Flood control na lang daw po, go ba kayo doon? O, di ba? Kung hindi ginoyo ni Villanueva, hindi siya bibigyan ng pera. Kamo naman. Simple logic. May humihiling eh. May humihingi. May nagsuggest. Kalakaran na. Ano pang gagawin mo ba to? Ha? E di mag-resign ka na. Binanggit na nga 600 million flood control. Hindi ka kasi nakikinig sa mga previous hearing. Chinap-chap sa tag 75 million each na proyekto, umabot ng 8 o 9 yata yan. Kau naman ba to? Sobra naman. O di mag-resign ka na pala nabanggit na yan last time eh. Mag-resign ka na. Hindi na namin kailangan ikaw dyan. Wala ka namang kwenta. Di po ba? Puro na lang pagda-divert ang ano mo. Puro akala mo napakagaling mo natagpo ang bobo ka pala. O spotted, bobo, tanga at lutang pa. Ha? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.